So, happy Valentine's to everyone. Birthday din ngayon mga kababayan ni dating Senador Juan Ponce Enrile. 100 years old na mga kababayan. Nagpapagang mga balita at magtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Ayan si Enrile. Valentine's Day pala siya mga kababayan pinanganak noong panahon ng Jurassic. Ang daming mga memes kasi mga kababayan lumalabas sa social media ngayon. Pinagkakatuwaan mga kababayan si Enrile. Kaeda daw ng mga dinosaurs. Panahon pa ng Jurassic mga kababayan. Matindi talaga po si Johnny Ponce Enrile. Malamangan niya Mr. Maravillas. Baka presidente na si Sandro. Magtrabaho pa sa Palasyo Malacanang si Johnny Ponce Enrile sa haba ng buhay po. Malamang pa, baka nga kumandidato pang senador. Di ba? Yan po, Enrile turns 100 today, February 14. Former Senate President Juan Ponce Enrile celebrates his 100th birthday. He has spanned 8 administrations, including 2 Marcoses and 2 Aquinos. But his age Enrile is considered older than World War II, penicillin, at ng World Health Organization. Ganun katindi po si Enrile. Mga kababayan, anyway, happy birthday kay Lolo Johnny Enrile. Kaya pag na-interview mga kababayan ng mainstream media si Johnny Ponce Enrile, kakaiba siya mga kababayan, full of stories wala nung kanyang kabataan. Di ba? Panahon mga kababayan ng Hapon, panahon ng gira, inagdaanan niya ang lahat, and he has full of wisdom mga kababayan. Kasi sabi nga sa Bible po, wisdom is with the age, in understanding, in length of days. Sabi po sa Job 12:12, talagang kaya yung mga matatanda po o yung mga kabataan, makinig kayo sa kwento ng mga matatanda. Marami kayong matututunan po. So happy Valentine's Day sa lahat at happy birthday kay Manong Johnny Ponce Enrile. Tira niya Mr. Maravillas, nakita mo yung ating Pangulong Bongbong Marcos, yung kanyang greetings sa Valentine's Day. Nakita ko po. Ayan po yung ating Pangulo. Very sweet. Sabi ng ating Pangulo, whether you are celebrating love for yourself or for another, we wish you a happy Hearts Day. Yan po yung first family po. Happy Valentine's Day. Ika nga nila, love conquers all. Po mga kababayan. Kaya pati yung kanyang mga kaaway at nangaaway sa kanya, mahal pa rin ang ating Pangulong Bongbong Marcos, including Fintamao. Di ba? Pero Mr. Maravillas, nabasa mo yung balita na ang sabi sa survey ng SWS, mas gusto ng mga tao ngayon yung pera kaysa sa bulaklak. On Valentine's Day, sabi po dito, money, caps, Pinoy's Valentine gift, wishes. Practical niya Mr. Maravillas yung mga tao ngayon. 16% of the survey respondents said they would want to receive money, followed by love and companionship with 11% in flowers with 10%. Gcash na lang. Di ba, mga kababayan? Ito, mga kababayan na matindi. Ito talagang impact leadership.
Pinapainit na naman ang ulo ni Inday. 8 hours ago, sabi dito, money tops Valentine's Day, wish list of Filipinos, sabi sa SWS survey. Nilagay si Inday yung feeling na binigyan ka ng 125 million this Valentine's Day. Alaga ito mga hindi mga kababayan pinalampas yung Valentine's Day ng mga taga-impact leadership, may patama pa rin kay Inday. Hindi mawala-wala mga kababayan sa isipan yung 125 million pesos na confi funds. Ikaw kasi niya, Mr. Maravillas, lagi mong bukang bibig. Nakalimutan ko na sana, bigla kong nakita mga kababayan ngayong Valentine's Day. Yung mukha ni Inday, pinablis ng impact leadership, may nakasulat na 125 million. Kasi sinasabi sa SWS survey, mas gusto ng pera ng mga tao kaysa sa relationship. At flowers, sa bagay, yung pera din mga kababayan ang rason kung bakit nasisira yung mga relationship tulad ng relasyon ni Inday kay Martin. Diba mga kababayan, nang tanggalin po yung confidential funds, yung pagmamahal ni Inday kay Martin Romualdez as campaign manager, napalitan ng tambalos-los. Diba? Kaya I think tama itong survey, mga kababayan. Mas gusto ng tao yung pera, makatanggap ng pera, kaysa sa pagmamahal in companionship at saka bulaklak. So ano niya, Mr. Maravillas, ang pwedeng magbalik sa magandang relasyon ni Inday at saka ng Speaker of the House. Ibalik. Yun lang mga kababayan ang makakapag-apis sa galit mga kababayan ng mga Duterte. May apil nga yung youth bloc sa Congress, mga kababayan sa pamilya Duterte, lalo kay Inday. Ayan po, youth bloc asked Sara, talk to your family. Diba? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga kwentong yan, lalo na yung mga activities ng ating Pangulong Bongbong Marcos on Valentine's Day, kasi yung iniisip pa rin ng ating Pangulo, yung pagkain ng mga mamamayang Filipino. Kahit Valentine's Day, tingnan niyo po. Amid El Nino, Marcos today ensure stable food supply. Make it rice over flowers on Valentine's Day. Sabi po ng Department of Agriculture naman. Kailangan may pagkain. Bigas. Kaysa naman flowers. Kita ninyo yung ating gobyerno. But before ko ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell po para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Pwede na po kayo magpabook dito sa aming office. Online booking po, kahit saan gusto ninyo mag-travel. Pati sa hotel po, nag-booking kami. May Paymaya kami, may bayad center na rin po dito. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949.
Yan ang aming Innova po. Lagi nang matao sa amin. Na-set up na rin po yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito yung bagong product naming binibenta po. iGlow Serum, galing pong South Korea. Business yan ng aking anak na architect. Tingnan niyo yung epekto sa kanya. Before and now. For inquiries, contact ninyo yung aking anak sa FB, Reyes Maravillas po. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Mainam po sa mga pains at paninigas na mga kasok-kasoan. Pahid-pahid lang sa mga pulses and affected area. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ngayon, sa mga cancer patients, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng sa Red Mix Fruit Drink, di man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. So, balik tayo mga kababayan dito sa ating mga kwento. So, kahit nasa pag-celebrate tayo ng Valentine's Day, bilang tanda ng pagmamahal, sobrang pagmamahal, hindi lang ordinaryong pagmamahal, talagang todo-todo. Todo-todong pagmamahal sa mga mamamayang Filipino, pagkain pa rin. Ang nasa isip ng ating Pangulong Bongbong Marcos, dapat masiguro yung stable supply. Ladot may pinangangamban tayo na El Nino. Iyan po yung utos niya sa Department of Agriculture to ensure that supply and prices of basic commodities are stable in view of the effects ng El Nino, which now affects 41 provinces. So, the President issued a directive during the sectoral meeting sa Palasyo where Agriculture Secretary Tio Laurel Jr. gave updates on the supply of basic commodities. Ganon mga kababayan kasipag yung ating Pangulong Bongbong Marcos habang nag-aawa yung mga senador at congressmen sa isinusulong na charter change economic chatsa ng ating Pangulong Bongbong na nauwi na po sa kung ano-anong kwento, napunta kay Dracula. Tinawag na Dracula, mga kababayan ni Senator Joel Villanueva, si Congressman Saldico ng Ako Bicol. Si Super Ate, walang tigil sa pagpapaimbestiga ng PI. Imbis pag-usapan na yung economic provisions, nandun sa investigasyon sa kung ano-ano, sabi ng mga congressmen, sayang lang niya ng panahon. So sabi dito sa balita, Secretary Kiko Laurel just briefed the President that commodities especially for rice and corn, pork and chicken were very stable and there will be no problem in the coming months. So we don't need to worry. Sabi po ni Agriculture Undersecretary Roger Navarro. So siniguro na po, inunahan na yung mga mapagsamantalang negosyante po. Baka itago na naman. Kaya sinabi na ng Department of Agriculture, we have a stable supply niya, walang problema tayo. In the coming months, yung buffer stock will last 99 days. In other countries sabi ng opisyal, for example in Vietnam, the price now is something like 48 pesos. And in Thailand, it's something like 52 pesos. So we are not far and they are supplying us with rice. Hindi mataas pa rin Mr. Maravillas. Nasa na yung 20 pesos? Naghanap man lang po ng 20 pesos yung mga DDS po, mga pro-China. Ano ba? Hanap ng 20 pesos yung mga pro-China para siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Mamibigay na nga po ng libre. Imbes na pera, yun ang sabi sa balita. Pinag-aaralan na papalitan yung pera sa 4-piece ng bigas na lang po.
So, in other words, the challenge really is more stabilizing supply rather than price. It's better to have rice at 56 anya rather than no rice at 42. So, yung DA mga kababayan ay naganda ng interventions para masiguro yung food supply, which include water management, social protection for farmers and fisher folk, and price monitoring. Bilang sa paganda po sa pagpasok ng El Nino na nararamdaman na po, and it will persist daw by May. Kaya yung advice po ng DA ngayon na Valentine's Day, imbes na bulaklakan niya ang ibigay ninyo sa inyong mga mahal sa buhay, gawin na lang yung bigas. O, di ba? Maganda po. Tama, para practical po, mga kababayan. Yan. So sabi ni Navarro, ang dapat irigalo natin sa Valentine's Day sa ating mahal sa buhay, bigas. Huwag na yung flowers kasi hindi makain yun. Matinik pati kasi ang rosas ay matinik. Pero matamis ang bigas. Bigas pa more. President Marcos Jr. advised the public to celebrate Valentine's Day by taking care of their heart. Di ba? Para hindi kakaba-kaba na walang maisaing. Imbes na bulaklak, bigay kayo ng ng 5 kilong bigas or 10 kilos of rice para ibigay sa inyo mga mahal sa buhay na mahihirap. Di ba? Magandang suggestion ng Department of Agriculture. Kaya yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, pinag-aaralan na ngayon na palitan ng bigas yung binibigay na ayuda po doon sa mga 4-piece. Ayan po. Sabi ng ating Pangulong Bongbong, instead of giving cash to poor to help lower inflation, sabi po ng Department of Agriculture. Kasi yung reklamo po ng tao sabi nila napakamahal ng bigas. Di yung pera na binibigay sa inyo, bigas na para hindi na mahal yung bigas. Libre na. Di ba? So President Marcos Jr. is studying a proposal to give rice to poor Filipinos as assistance instead of cash in aid under the Pantawid Pamilyang Pilipino program or 4-piece. We told the President that if we can convert the 4-piece instead of money, it should be in rice form supplied by the National Food Authority. So this will ease the price pressures on the market in terms of buying high price rice, sabi po ni Navarro. So may punto po mga kababayan yung DE official, pero ito hindi pa man final. Proposal po. So sabi dito, we are giving 4-piece beneficiaries money and unfortunately, because that is not rice, they're going to buy rice at the market price. That puts pressure on niya and becomes inflationary in the market because they're going to compete with the people who have money to buy rice. O di bigas na lang, mga kababayan, kasi bigyan mo ng pera, pupunta pa sa market, mamamasahi pa para bumili ng bigas. Kung may bigas na, so nakatipid na sila sa pamasahe, mga kababayan, at hindi na pupunta sa market para bumili ng mataas yung presyo na bigas. So walang epekto sa mga mahirap yung high price ng bigas kasi yung mga mahirap may bigas na sila. Di ba? Swak na swak mga kababayan. Paano niya yung ulam? Di ba? Sama na ng ulam. Para may makain yung mga mahirap. Di niya Mr. Maravillas yung kaninang sinasabi mo na may panawagan yung youth bloc sa Congress kay Inday Sara. Ang panawagan po ng mga batang congressmen, kausapin ni Inday yung kanyang pamilya na suportahan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan po, mga kababayan, Youth Bloc ask Sara, talk to your family. Para niyang baliktad na niya Mr. Maravillas yung... Yun nga, mga kababayan, yung mga matatanda na, siya yung pasaway.
O, di ba? Kung sino yung mga matatanda na, siya pa yung pasaway, sinasaway ngayon. At nananawagan yung youth bloc ng Congress sa pamilya Duterte, lalo na sa matandang Duterte na number 1 na pasaway po. Kausapin mo Anya Inday na isupport yung ating Pangulong Bongbong. The call comes as the rift between President Marcos and his predecessor Rodrigo Duterte, the Vice President's father, defends. Duterte has labeled Marcos as a drug addict while his son, Davao City Mayor Sebastian Duterte, demanded Marcos' resignation. Tapos tinawag pang tamad. Inapakasipag po ng ating Pangulong Bongbong. The bloc calling themselves the Young Guns is composed of Representatives Jefferson Congon of Zambales, Francisco Paulo Ortega, 5th District of La Union, Sia Alonto Adjong of Lanao del Sur, and Faustino Ino D, 5th District of the 5th of Isabela. Yung mga kabataang congressmen yung nananawagan sa matandang Duterte through Inday na isupport yung ating Pangulong Bongbong. Kasi naman niya Mr. Maravillas, baka nag-uulyani na si si Digong, kaya naging pasaway. Ang problema, pati yung mga anak na bata pa po, ganun din yung ginagawa. Sino pa niya man Mr. Maravillas yung titingalain nila? Kung ano yung ginagawa ng matanda, kahit na mali sa bata ng bata ay tama. Yun sila po. Pero ang paniwala ko, talagang ang rason nito, fentanyl. Kaya nawawala na po sa sarili. So sabi rito, the group introduced themselves during a press briefing on Tuesday. Congon said he hoped Vice President Duterte would talk to her father and brother and convince them to support President Marcos because he believes that Marcos only wants progress and peace in the country. So yun mga kababayan ang panawagan ng mga batang congressmen. So tama naman po. O kung hindi isusupport nila yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi masama ang loob nila, kasi natanggal natanggal mga kababayan yung confidential funds or tinanggal, manahimik na lang sana po kasi nagfiesta naman po sila during their time. Di ba? Yung distrito po nga ni Pulong, 51 billion pesos yung yung natanggap. Imagine, sabi nga ng mga netizens, dapat yun ang iniimbestigahan ni Super Ate. Hindi yung 20 million na sinasabing ginastos sa PI. Di ba? Binigay daw sa mga distrito para isulong yung PI, 20 million. Ano man yung 20 million po? Tapos pinaghabol yung mga donors ng pirma. Pangalanan mo Anya, sabi ni Super Ate, kailangan Anyang malaman natin sino itong mga sponsors ng PI nagbigay ng pera. Lalo doon sa EDSA Puera ads, galing naman po yun sa pribadong pundo. Buti na at gustong isulong yung People's Initiative para po para isupport po yung panawagan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon tayo ng economic tsatsa. So ang liit ng perang yon as compared sa 51 billion pesos ni Pulong. So dapat yun ang paimbestigahan kasi landslide po sa Davao Region at binabaha. Hindi man makita kung saan ginastos, anong infrastruktura. Walang gustong mag-imbestiga po sa ating mga senador. O di ba? Tapos sabi po ni Senator Bongo, yung chat saan niya may ayuda. Sa Binagyo, wala. Talagang mga taong ito. Sabi dyan, balita published by Politico News.
Bongo scores Rex Gatchalian over slow aid distribution for calamity victims. So ito yung mga akusasyon po na iniimbestigahan ng committee ni Super Ate na ginagamit daw yung DSWD funds, yung AIX, etc. para isulong yung chatsa. Yung ayuda sinasabayan ng mga promotor ng People's Initiative. Ginagamit yon para magpapirma. Di ba ganun yung issue? Tapos sabi ni Senator Bongo, pagdating niya sa ayuda doon sa mga calamity victims, wala kayo. Binigyan po kayo doon sa Davao. Matik yung reaction po ng mga congressmen sa panguna ni Speaker Martin Romualdez. Anong ginawa po ng mga Duterte doon? Hinarang pa yung ayuda. Ito yung balita ng February 8, Romualdez team barred from distributing disaster aid in Davao City. Sabi po ng isang congressman, si Saldico, pagkatapos hanapan ninyo ng ayuda, tapos sasabihin ninyo, yung chat niya may ayuda. Ang tawagan niyan, Mr. Maravillas, naghanap lang nagdiferensya. Ang tawag dito sa amin, pasala-sala. Balo-bagi. Naghanap lang po ng pagkakamali ng diferensya, ng butas, kasi kontra sila sa charter change. Kontra kayo ng kontra sa charter change. Pag nainis yung mga mamamayang Filipino, kasi kontra kayo sa bagong Pilipinas, kontra kayo sa kaunlaran ng ating bansa, baka kontrahin din kayo na makabalik sa Senado or ang pwedeng worst case scenario. Pag nagtagumpay ang People's Initiative, although pinatulog muna, sabi ni Congressman Joey Salceda, baka maabolis kayo dyan sa Senado. Dami nang naiinis po sa ating mga senador. Inis na po yung mga mamamayang Filipino. Kasi sige lang ang daldal ninyo ng mga nonsense dyan sa Senado. Sayang yung pasweldo. Tingnan ninyo yung ginagawa ng Kongreso. Lahat ng mga batas, proposed legislations na in-endorse ng ating Pangulong Bongbong Marcos, naipasa na. Iniintay na lang kayo. Ito yung sinasabi ni Senator Bongo dito. Senator Bongo criticizes DSWD's slow aid distribution to calamity victims, urging Secretary Rex Gatchalian to prioritize the needy. Hindi ba kayo makontento doon sa mabilis na response ng DSWD sa nangyaring flooding sa Davao Region? Mga bulag ba kayo? Di ba? Ang dami-daming pinamimigay doon. Natulong yung DSWD, pati yung Kongreso. Senator Bongo expresses dissatisfaction with DSWD's delayed financial assistance for calamity victims. Reports surface of the AIX program being utilized for signature collection for the People's Initiative. Go urges Secretary Gatchalian to fulfill promises of aid, highlighting the urgency of support for the impoverished. Baseless pa yung mga sinasabi ni Senator Bongo. Kaya nga po sa survey ng RPMD, number 2 po sa very efficient po, nagustuhan ng mga mamamayang Filipino yung DSWD, yung trabaho nila. Number 1 yung DILG. Number 2 po yung DSWD. What about si Inday? Wala nga doon si Inday. Hindi nakasama sa top 17. You see? Pero wala kayong sinasabi. Tapos yung tulong ni Martin Romualdez, mga kababayan, yung team, hinarang pa doon sa Davao mismo. Tapos magrereklamo kayo. Yan o. Romualdez team barred from distributing disaster aid in Davao City. Ako Bicol Party List Representative Saldico Beard in a teleradyo interview that volunteers from the offices of House Speaker Martin Romualdez and Tingog Party List are being prevented in Davao City from distributing aid under the Department of Social Welfare and Development Assistance to individuals in crisis situation programs. Yun ang paimbestigahan po ninyo, Senator Bongo. Paimbestigahan ninyo si Basti.
Bakit niya hinarang? Kailangan ng mga kababayan ninyo dahil lang sa politika, sa galit nila kay Martin Romualdez sa issue ng confidential funds, inaharang po. Tapos hanapan niyo ng ayuda yung DSWD. Sasabihin ninyo, delayed yung distribution. Paano hindi madiling? Hinarang ninyo? Ayaw nga ninyo? Ayaw ng kaibigan ninyo? Pinulitika? Pati yung relief distribution? Gusto lang naman tumulong po ng speaker sa kanyang tingog party list. Hinarang sa Davao, pagdating ho sa Davao City, rinireport ng ating mga kasamahan doon na binabawalang mamigay ang representative ni Speaker Martin Romualdez at ng tingog party list. Kaya yung instead, yung pwede sana maibigay yung AIX, namimigay na lang ng sariling pera at bigas ang ating speaker para lang maipaabot ang tulong. Co-chairman of the House Committee on Appropriations says, the people should not suffer if there are political differences between the speaker and the local officials of Davao City. Sana pagdating sa pagtulong, wala lang personalan dahil kailangan ng Davao City ang tulong. Masyado kasing insecure mga kababayan, napaaga yung politika Kaya ganon, yun ang paimbestigan ninyo. At saka si Super Ate, patawag dapat si Pulong. Imbestiga kayo ng imbestiga tungkol dito sa 20 million na sabi pinamimigay para magpapirma. Yung 51 billion, wala man kayong sinasabi saan napunta yung 51 billion, bakit ganon ang nangyayari sa Davao? Anong uri ng mga projects ang pinagkagastahan ni Pulong? Saan ginamit? May mga flood control projects ba, infrastructure na nilagay doon galing sa pondo ng congressman? In 3 years, ganon kalaki, mga kababayan. Tapos yung 55 million lang yata naman yon. Yung sa pirma, pinag-iinitan dyan sa Senado. Sino anya yung mga donors ninyo? Interesado kayo sa mga nag-donate na pribadong tao. Ikwarta naman nila yon pribado. Buti nga't tumutulong. Di ba? Para ma-achieve natin yung pagbabago sa ating konstitusyon. Dapat nga kayo yung magbigay. Ayan man lang po, mga kababayan, yung ating mga kwento ngayong Valentine's Day. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.